Hindi lingid sa atin ang pag-iral ng mga pamilyang gumagawa ng kasamaan para lamang magkaroon ng marangyang pamumuhay. Hindi sila mag-aatubiling manira, mangwasak o kahit ang pumaslang. Masunod lamang ang inaasam na yaman at kasaganahan sa buhay. Kung ang tao nga ay may kakayahang gawin ang mga bagay na ganyan, ano pa kaya ang mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan, kung saan mas nakakahigit sila kesa ordinaryong nilalang dito sa mundo. Mga kabaryo, bago ko magpatuloy sa kwento, gusto kong hingi ng konting oras ninyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating channel, pakipindot lamang po ang subscribe button. Magiging daan ito para mas ganahan at magpatuloy kami sa paglalahad ng kwento sa araw-araw. Yun lamang kabaryo. Maraming salamat. Ituloy na natin ang kwento. Sa kanlurang bahagi ng Cebu, sa taong 1977, may isang angkan ng mga mambabarang at kriminal na umiiral. Hindi man lahat sa kanila ay may alam sa karunungang itim, ngunit iisa lang ang kanilang ginagawa upang mabuhay: ang kumitil ng tao. Si Vicente ang padre de pamilya, isa itong mambabarang, bayaran at mamamatay tao. Si Agustina ang ilaw ng tahanan na isang bayarang mangkukulam. Samantalang si Lando, ang panganay na anak, ay isang bantog na mambabarang sa lugar. Mas nakatuon siya sa pagiging dalubhasa sa barang at sa taglay nga niya na galing, kahit aswang ay kaya niyang paslangin. Habang ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Ador at Baloy ay pawang mga bayarang kriminal at magnanakaw. Hindi ito nagkaroon ng interes sa itim na karunungan dahil para sa kanila, kung kinakailangan nila ng tulong, ay naroon naman palagi ang mga magulang at ang kapatid nila. Nasanay na rin ito sa madaling salapi na hindi na kailangan pa na mag-aral ng barang o kulam upang magkapera lamang. Hindi naman sila umaasa sa mga masasamang gawain para magkapera. May palayan at taniman din sila ng mga gulay at prutas. Subalit ang mga lupang pinagtaniman ay ang mga lupaing inagaw nila mula sa mga kawawang mga tao na pinagpapaslang nila at inangkin ang lupaing iyon. Sa kabuuan, masasabing masamang dugo ang nananalaytay sa kanilang pamilya. Malinis naman kung magtrabaho ang kanilang pamilya, ni hindi ito nakikipagdigmaan sa mga antingero at albularyo. Sa tuwing nararamdaman nila na pinapasanib na ang kanilang kaluluwa sa kanilang biktima, ay kusa na rin nilang inaalis ang sumpa na ibinigay sa biktima. At kapag sinusugod sila ng taong nagbayad sa kanila upang mambarang, ay pinapaslang nila ito. Isang araw, may dumayo sa kanilang lugar at nagbayad ng malaking halaga upang ipapatay sa pamamagitan ng barang ang mismong kapatid dahil sa awayan sa lupa. Sa kadahilanang lupa ang ugat ng hidwaan ay napangisi na lamang itong si Vicente. Sinabi naman ito na kailangan niyang makita ng personal ang bibiktimahin upang mas magiging mabilis ang pagbarang niya dito. Subalit ang tunay na dahilan ni Vicente ay upang makita niya ang lupain na pinag-aagawan ng magkapatid dahil may ibang binabalak ang padre de pamilya. Namangha naman si Vicente sa laki ng lupain. Itinuro din sa kanya ang taong ipapabarang. Napag-alaman nito na maliit na pamilya lang
ang meron ang magkapatid. Wala na ang mga magulang at mga maliliit pa ang mga anak. Pinangakuan naman ni Vicente na makakamtan na ng lalaki ang inaasam na kabuuan ng lupain kapalit ng malaking halaga. Makalipas lamang ang 5 araw ay tuluyan ng napaslang ang biktima. Nakipagkita ng palihim si Vicente sa naturang lalaki at sinabi nito na siya ang pinagbibintangan ng asawa ng biktima. Sa madaling salita, balakid sa lalaki ang asawa ng kanyang kapatid kaya nagdagdag ito ng bayad upang isama na rin sa hukay ang asawa at mga anak nito. Ginawa naman ito ni Vicente at inangkin nga ng lalaki ang kabuuan ng lupa. Isang araw ay nagtungo ito sa pamamahay ng lalaki, sina Vicente at 3 anak nito. "Oh, Mang Vicente, anong ginagawa niyo rito?" Nakangiting tanong dito ng lalaki. "Wala naman, binisita lang namin ang lupain upang mapag-aralan kung ano ang gagawin namin dito." Tugon dito ni Vicente. Teka, anong ibig mong sabihin, Mang Vicente?" Nagtatakang tanong dito ng lalaki. Sa mga sandaling iyon ay agad lumapit si Baloy sa lalaki at walang atubiling itinarak sa tiyan nito ang hawak nitong mahabang itak. Gumuhit sa itsura ng biktima ang matinding sakit at paghabol ng hininga. Lumabas na rin sa bibig nito ang mga dugo. Inundayan pa ni Baloy ng 3 pang saksak ang biktima. Bago pa man ito bumagsak, ay pinasok na ni Ador ang bahay ng biktima. Pinagpapaslang nito ang asawa at mga anak ng lalaki. At doon lamang nila inilibing sa likod bahay ang mga bangkay ng isang pamilya. Muling nakaangkin ng lupain ang mag-anak sa marahas na paraan. Hindi naman maiwasan na may mga iilang tao na kumo-question sa biglaang pag-iral nila Vicente sa lugar. At tulad sa kanilang nakagawian ay binarang nga ni Vicente ang mga taong pumapalag. Si Lando ang itinalaga ni Vicente na mamahala sa bagong lupain na agaw ng kanilang pamilya. Dahil na rin sa taglay na karunungan ng binata, ay napaamo niya ang mga taong may pagdududa sa kanyang pag-iral sa lugar. Hanggang sa nakilala ni Lando itong si Rodora, ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Nang makilala ni Lando ang dalaga, ay nabatid niya na hindi niya na kailangan gumamit pa ng kahit anong mahika upang paibigin ang babae. Dahil dama ng binata na interesado din sa kanya ang naturang dalaga. Si Rodora ay anak ng magnyunyog. May kalakihan din ang kanilang lupain na pinamamahalaan ng kanyang amang si Mateo. Panganay siya sa 2 magkapatid. Ang kanyang inang si Susan ay isang butihing may bahay at ang nakababatang kapatid niya na si Leo ay binatilyo pa. Isa ang kanilang lupain kung bakit naging interesado itong si Lando sa kanya. Mabait naman ang pamilya ni Rodora. Bagkus noong nagpapaalam ng ligaw si Lando sa ama ng dalaga, ay maayos itong nakitungo sa kanya at sinabing hindi daw siya ang magdidesisyon sa bagay na yan, kundi itong si Rodora mismo. Bilang magulang ay sumusuporta at gagabay lamang sila sa mga desisyon ng kanilang anak dahil nasa hustong gulang naman ito. Kahit halang ang bituka nitong si Lando, hindi naman ito nananakit o pumapaslang ng walang dahilan. Sa mga lumipas na panahon ay tila ba naramdaman na ng binata na talagang totoong pag-ibig ang alay niya sa dalaga.
Palagi niya itong tinutulungan sa paglalabas sa ilog. Laking ginhawa naman ito kay Leo dahil hindi na siya ang nagbubuhat ng mga nalabhang damit. Halos araw-araw din na dumadalaw ang binata sa bahay ng dalaga at palagi itong may dalang mga pagkain, gulay at prutas. At tuwing gabi ay mga mababangong bulaklak ang alay nito sa dalaga. Isang tipikal na manliligaw na Pinoy noong unang panahon. Gawa nga ng malayo si Lando sa kanyang pamilya, ay hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Lahat kasi ng mga desisyon nila ay dapat munang ikonsulta sa kanilang ama. Nag-iingat lang kasi ang mga magulang ni Lando dahil baka makatagpo sila ng isang antingero o kahit sino na may karunungan sa kanan. Dahil tiyak na gulo ang aabutin hanggang sa naging magkasintahan na ang dalawa. Umabot na sa 2 buwan ang kanilang relasyon, ngunit hindi pa rin nakikilala ni Rodora ang mga magulang ni Lando. Kaya naman humiling ito sa binata na kung maaari ay may pakilala siya sa mga magulang nito. Nahihiya na rin si Lando dahil bukang bibig ito ng kanyang kasintahan. Kaya naman isang araw ay naglakas loob itong si Lando na iharap si Rodora sa kanyang pamilya. Sa pagdating pa lang nila ay nakakunot na ang noo nitong nanay niyang si Agustina. Tiningnan pa mula ulo hanggang paa itong si Rodora. Nakaramdam naman ng hiya ang babae, pero magalang pa rin itong bumati. Sumunod na lumabas ay ang kanyang ama. Ganoon rin ito. Nakakunot ang noo. "Sino ang babaeng ito, Lando?" Madiing tanong ng kanyang ama. Tay, siya po si Rodora, kasintahan ko." Tugon dito ni Lando. Tumango naman at bumati rin si Rodora sa ama ni Lando. Pinapasok naman sila ng ama, ngunit personal na kinausap ni Vicente ang kanyang anak. Habang si Rodora naman ay nakaupo sa sala at kausap naman ang nanay ni Lando. "Bakit mo dinala ang babaeng yan dito?" Seryosong tanong dito ni Vicente. "Tay, gusto ko po siyang pakasalan. Mahal ko si Rodora." Tugon dito ng binata. Hindi naman nagustuhan ng kanyang ama ang biglaang desisyon ni Lando. Sinabihan pa na nahihibang na ito at kawalan ng respeto ang hindi pagpapaalam sa kanya. Tumugon naman si Lando na malinis itong si Rodora. Ibig sabihin, ordinaryong tao ang pamilya nito at walang may bahid ng nasa karunungan ng kanan. Subalit hindi nagpakampante itong si Vicente. Walang nagawa ang mag-asawa kundi maayos nila itong pinakitunguhan. Nag-utos naman si Vicente na maghanda para sa salo-salong pananghalian. Naglakad-lakad muna ang magkasintahan sa lugar. Ipinakita naman ni Lando ang lawak ng kanilang lupain. Pinagtapat naman ni Rodora na nahihiya ito sa mga magulang niya. Ngunit sinisiguro naman ni Lando na magiging maayos ang lahat. Nabigla lang marahil ang mga ito dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Naitanong naman ni Lando kung ano ang pinag-usapan nila ng kanyang ina. Tumugon naman ang dalaga na tipikal na mga katanungan lang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Habang nasa labas pa ang dalawa, ay kinausap naman ni Vicente ang 2 anak na imbestigahan itong si Rodora. Alamin kung may lahi ba ito na kontra sa kanilang mga gawain. Pinaniwala nila si Lando na bukal sa kanilang kalooban ang pagtanggap kay Rodora. Inalam naman ni Ador at Baloy
ang tungkol sa angkan ni Rodora. Hanggang sa may matuklasan ang mga ito. May malayong kamag-anak pala itong si Rodora na isang albularyo at nagngangalan nitong Ignacio. Nang malaman ito ng kanilang ama, ay nag-utos ito at pinatawag itong si Lando. Sa kanilang paghaharap na buong pamilya ay hindi naman inasahan ni Vicente ang tugon ni Lando tungkol sa natuklasan nila kay Rodora. Gaya nga ng sinabi ninyo, malayong kamag-anak at nasa malayong lugar din ito. Wika dito ni Lando. Pero anak, hindi imposibleng magtagpo ang inyong landas. Sambit dito ni Vicente. Mahal ko si Rodora, tay. Wala na akong pakialam kahit gaano pa karami ang kamag-anak niyang albularyo. Pagmamatigas dito ni Lando. Nilukob na nga ng pagmamahal si Lando para kay Rodora at walang nagawa ang pamilya na, lalo na itong si Vicente na mapigilan ang balak na pagpapakasal ng kanyang panganay. Isa itong malaking sampal sa pagkatao ni Vicente. Umalis itong si Lando sa kanilang bahay na hindi sila nagkakasundo ng mga magulang niya. Sige lang, Lando. Tingnan natin kung hanggang saan niyang katigasan ang ulo mo. Gigil na sambit ni Vicente sa kanyang sarili. Sumapit ang araw ng kanilang kasal. Kahit papaano ay dumalo at nakitungo naman ng maayos ang pamilya ni Lando sa pamilya ni Rodora. Ginanap ang piging sa bahay ni Lando. Ipinaramdam ng pamilya ni Lando na masaya sila sa desisyon ng anak at humingi pa ng dispensa ang ama sa inasal nito dati. Ngunit sa kabila ng kaligayahan ng bagong mag-asawa, sa gabing iyon ay nagbabadya ang malaking trahedya sa buhay nila. Punong-puno ng pagmamahalan ang gabing iyon sa pagitan nila Lando at Rodora. Makalipas ang ilang araw ay patuloy pa rin ang dalawa sa mga magagandang plano nila sa bubuing pamilya. Hindi na nga halos naiisip ni Lando ang pagiging isang mambabarang niya dahil naging kontento na ito sa kanyang buhay kasama ang kanyang asawa. Minsan ay inalok ni Vicente si Lando na may tatrabahuin sa kabilang bayan at malaki ang ibabayad. Itay, liliban muna ako sa ganyang gawain. Aasikasuhin ko muna ang aking pamilya at maayos naman ang kita ng aking kabuhayan. Tugon nito sa kanyang ama. Sinabi naman ng kanyang ama na naiintindihan niya ito at siya na lamang ang gagawa ng pambabarang. Ngunit sa kalooban ng ama ay naghihimutok ang galit at sinisisi niya ang pagdating sa buhay ng anak niya na si Rodora. Ang lupaing inangkin nila ay napamahalaan ni Lando ng maayos. Meron itong palayan at maisan. Isang araw, bumisita si Ador at sa tinginan pa lang nilang magkapatid ay nagkaintindihan na ito na may mahalagang sadya si Ador. Doon sila nag-usap sa ilalim ng mga puno na di naman kalayuan sa bahay ni Lando. Ayon sa kanyang kapatid, may hidwa ang namamagitan sa kanilang ama at sa albularyong si Tandang Siloy. Noon pa man ay mainit na ang dugo ni Siloy sa kanila dahil nga iniisip ni Siloy na lahi sila ng mga mambabarang ngunit wala namang patunay ang matanda rito. Mangyari daw kasi ay may mga ginamot ang matanda na biktima ng kanilang ina na mangkukulam at naging pabaya ito. Kaya naman nahuli ito ng matandang albularyo. Isinumpa daw ng albularyo na may malalagas sa kanilang pamilya at uunahin daw nito ang pinakamahina. Kaya naman binalaan ni Ador na mag-iingat pa rin sila ni Rodora kahit malayo pa sila kay Siloy.
Nagpasalamat naman siya sa impormasyong hatid ng kanyang kapatid, kahit nagbabala na ang kanyang kapatid ay kampante naman itong si Lando na hindi sila gagalawing mag-asawa ng albularyong si Tandang Siloy. Bukod sa malayo sila, alam din ni Lando na wala siyang ginagawang masama. Isang takip silim, may dalang manok si Lando upang gawing ulam para sa hapunan. Ito kasi ang hiling ng asawang buntis na uulamin nila sa gabi. Masayang dumating si Lando sa kanilang bahay na merong 2 palapag. Napansin pa niya ang naiwang siga ng mga tuyong dahon sa bakuran ng bahay. Ito talaga ang mahal ko, nagpapausok na naman. Wika nito sa kanyang sarili habang pumapasok sa loob ng bahay. Napakatahimik at naiwang bukas pa ang pinto sa likod. Akala niya ay naroroon ang asawa ngunit ito'y wala. Sinambit niya ang pangalan ng asawa ngunit walang sumasagot. Umakyat na rin ito sa taas ngunit kahit sa may kwarto nila ay wala ang kanyang asawa. Bukas din ang bintana ng kanilang silid. Bumaba naman si Lando at inikot ang bahay hanggang sa laking gulat na lamang niya nang makita ang asawa na nakasabit sa bintana ng kanilang kwarto. Meron itong nakataling lubid sa may leeg. Agad tumakbo si Lando at nilapitan ang asawa ngunit hindi niya ito maabot. Kaya naman nagmadali siyang pumanhik sa kanilang kwarto at doon niya marahang hinila ang kanyang asawa. Napahagulhol na lamang sa iyak itong si Lando. Yakap-yakap niya ang bangkay ng asawa na wala ng buhay. Nagkulay lila ang leeg nito hanggang mukha senyales sa pagkakasakal dito. Hindi naman malaman ito kung ano ang gagawin. Humingi naman siya ng saklolo sa mga kapitbahay. Agad naman sumugod ang mga ito sa bahay nila at ganoon na lamang ang kanilang nakita sa sinapit ng kawawang babae. Habang umiiyak pa rin si Lando ay may lumapit sa kanya na isang bata. Sinamahan ito ng kanyang ina dahil natatakot daw. Ayon sa bata, may isang matandang lalaki ang pumasok sa kanilang bahay. Nakasuot ito ng salakot. Nang tanungin ni Lando kung kulay puti na ba ang buhok ng matanda, tumango naman ang bata. Nang lumabas daw kasi ito, ay kakasuot lang ng salakot. Hindi naman pinag-isipan ng masama ang matanda pero ito ang huling nakitang pumasok sa bahay nila. Base sa paglalarawan, nang nakakita ay walang duda. Si Tandang Siloy ang pumaslang sa kanyang asawa. Nawala man ang asawa at ang anak nitong pinagbubuntis, ay pinilit ni Lando na huminahon. Kailangan niyang makapag-isip ng tama. Kailangan niyang harapin ang paparating na pamilya ni Rodora. Isang naninigas na bangkay ang naabutan ng pamilya ni Rodora. Walang mapaglagyan ng sakit ang naramdaman ng bawat pamilya. Humingi rin ng tawad si Lando dahil sa sinapit ng kanilang anak. Subalit kahit ganun pa man ang nangyari, ay hindi nila sinisi ang lalaki. Nangako naman ang naulilang asawa na hindi siya titigil hanggat hindi napaparusahan ang may gawa sa pagpaslang. Magdamag nilang binantayan ang bangkay ni Rodora. Nakahiga lamang ito sa may kama at nakatakip ng kumot. Puno ng paghihinagpis at pagluluksa ang gabing iyon. Hindi lubos maisip ni Lando na ang ginagawa ng kanyang mga tauhan ay ang kabaong ng kanyang asawa. Napapaiyak na lamang siya na makita ang unti-unting pagkabuo ng kabaong. Humanda ka, Siloy. Higit pa ang gagawin ko sa'yo
kesa sa ginawa mo sa asawa ko. Wika nito sa kanyang sarili habang nanginginig ito sa galit. Ang isang masayang pamilyang pinangarap ni Lando ay naglaho na ng tuluyan at binalot siya ng paghihigante at galit. Nangako naman sa sarili itong si Lando na gagawin niya ang lahat kahit ang sukdulan ng karunungang itim na taglay niya ay hindi siya mag-aatubiling gamitin ito laban sa matandang albularyo. Pagsapit ng umaga ay inihiga na nila si Rodora sa huling himlayan nito. Nagtulong-tulong naman ang mga kapitbahay sa pag-aayos para sa lamay. Nag-utos na rin itong si Lando na balitaan ang kanyang pamilya sa nangyari. Bago pa man tumaas ang araw, ay dumating na ang kanyang pamilya. Galit na galit ang itsura ni Vicente at sinabing si Tandang Siloy lang ang gagawa nito. Sumang-ayon naman dito si Lando. Itay, hindi muna tayo kikilos hanggat hindi pa nalilibing ang asawa ko. Pakiusap ni Lando. Umanda sa akin ang Siloy na yan. Tinutuo talaga niya ang kanyang banta. Sambulat dito ni Vicente. Sa huling gabi ng lamay ay kinuha ni Lando ang isang baul na nakatago sa isang tagong silid ng kanyang bahay. Ang mga nilalaman nito ay ang mga kagamitan niya sa pambabarang. Dinala niya ang baul sa kanilang kwarto at doon niya isa-isang inilabas ang mga gamit pati na rin ang mga nakatagong mga insekto. Bakas sa mga mata ng lalaki ang nag-aapoy na galit. Sa mga sandaling iyon ay nais niyang yakapin ang demonyo. Matagal nang nakasangla ang kaluluwa niya sa demonyo at kahit paulit-ulit pa niya itong isangla, ay gagawin pa rin niya. Isang araw, matapos ang libing ni Rodora, ay nagpasya itong si Lando na bumalik na muna sa kanilang bahay. Pinakiusapan niya ang pamilya ni Rodora na sila na muna ang mamamahala sa kanyang mga lupain. Makikisanib puwersa siya sa kanyang ama na mambabarang at ina namang kukulam upang talunin itong si Tandang Siloy. May reputasyon ang albularyo na manunugis din ito ng mga aswang. Kaya hindi ito basta pipitsugin na makakalaban nila. Ito rin ang unang beses na makikidigma sila sa isang albularyo. Anak, huwag mo sanang kalimutan na isang malakas na albularyo ang kalalabanin natin. Paalala pa dito ni Vicente. Kinagabihan mismo sa araw na iyon ay kumilos na itong si Agustina. Kailangan niya ng kahit isang hibla lang ng buhok ng matanda o kahit anumang pagmamay-ari nito. Kaya naman inutusan niya ang magkapatid na Ador at Baloy upang kunin ang kailangan niya upang masagawa niya ang pangungulam sa albularyo. Tahimik naman na nagpunta ang magkapatid sa bahay ng albularyo. Imposible para sa kanila na kumuha ng mismong hibla ng buhok ng matanda. Kaya naman napagplanuhan nila na kumuha na lamang ng damit na nakasampay sa balkonahe ng bahay nito. Nang makuha ni Baloy ang isang damit ay naisip naman ni Ador na sunugin ang bahay ng matanda. Kaya kahit wala sa plano ay sinindihan niya ang dingding ng bahay na gawa sa amakan. Ilang minuto lang ay nagliyab na ito at tumakbo na ang dalawa sa di kalayuan at nagkubli na sa isang puno. Nais nilang makita na matupok ang bahay kasama ang kawawang matanda sa loob. Baliw ka talaga kuya, tostado ng matanda niyan.
Sambit dito ni Baloy. Kitang-kita ng magkapatid ang pagkatupok ng buong bahay. Ngunit bumukas ang bintana at tumambad sa kanilang paningin ang matandang albularyo na nakatayo lamang ito sa loob at walang kahit anong bahid ng pagkatakot o pag-aalala. Nakaharap ito sa kanilang direksyon, ngunit hindi nila malaman kung sa kanila ba ito nakatitig. Sa halos ilang minuto nang nagliliyab ang bahay, para bang ang apoy lang ang lumalaki, pero ang mismong bahay ay hindi naman talaga nasusunog. Takang-taka sila kung bakit tila hindi man lang lumalabas ng bahay ang matandang manggagamot, hanggang sa bigla na lamang nawala ang apoy. Ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay at lumabas ang napakalakas na hangin at sumalpok sa magkapatid. Natangay sila nito ng iilang metro. Dahil sa takot ay nagsipulasan sila at lumayo na sa lugar. Bagamat iyon na ang kanilang naranasan, ay nakuha naman nila ang kailangan. Hindi naman niya binigyang pansin ang ginawa ni Tandang Siloy. Bagkus, napangisi na lamang itong si Agustina at inamoy-amoy pa ang damit ng albularyo. Hindi na nagtagal pa si Agustina at inumpisa niya ng gawin ang ritual ng kulam sa matanda, habang ang kanyang asawa at mga anak ay nasa labas, binabantayan ng paligid. Makalipas ang ilang minuto, ay isang halakhak ng mangkukulam ang umalingaw-ngaw. Masaya itong ibinalita na napaslang niya na itong si Tandang Siloy. Nagtingin na naman ang mag-ama. Bakit parang ang dali lang matalo ni Tandang Siloy? Lumabas na ng kwarto si Agustina. Hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan lang pala matatalo ang matanda. Kung sana ay noon niya pa ito ginawa. Huwag tayong magpakampante. Baka nagkukunwaring patay lang ang matanda. Bulalas dito ni Vicente. Ano sa tingin mo, Vicente? Nahihinaan ka ba sa akin? Naiiritang sambit dito ng mangkukulam. Tahimik lang naman si Lando dahil ramdam niya na may mali sa nangyayari. Hindi naman niya minamaliit ang kakayahan ng kanyang ina, pero sa ganoong kadali ay natalo agad ang malakas na albularyo. Kinabukasan, naunang nagising itong si Vicente at kasalukuyang nagbubungkal ng lupa para sa itatayong haligi sa bakuran na lagayan ng lampara. Magandang umaga sa iyo, Vicente. Isang pagbati na ikinagulantang nito. Bumulaga sa kanyang harapan itong si Tandang Siloy. Buhay na buhay ito at wala man lang bahid ng anong paghihirap sa katawan. Animoy umurong ang dila ng mambabarang sa kanyang nakita. Ayon sa matandang albularyo, binabalaan niya ang buong pamilya ni Vicente na sa susunod na uulitin ang panggagambala sa kanya ay hindi na ito magdadalawang isip na makipagtagisan sa mga ito, at tinitiyak niya na may pagkakalagyan ang bawat miyembro ng pamilya. Tumalikod naman ang matanda at malayang nakaalis sa lugar. Napasugod naman si Vicente sa kanyang asawa na noon ay natutulog pa. Inuga niya ito ng inuga hanggang sa magising. Inilahad niya na buhay itong si Tandang Siloy. Nakausap niya ito at nagbabala pa. Sa narinig naman ni Agustina ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat. Alam niya na napaslang niya na itong si Siloy, pero papaano ito nabuhay? Sabi ko na nga ba, nakakapagtakang matatalo na lamang ng ganoong kadali itong matanda.
Bulalas naman dito ni Lando. Kung nalinlang man ng matanda itong si Agustina, hindi naman ito nagpatinag kay Lando. Lingid sa kalaman ng kanyang pamilya ay sumugod si Lando kay tandang Siloy pagsapit ng hapon. Nakatayo si Lando sa labas ng bakod at nanlilisik ang mga mata sa galit. Pasimple namang lumabas si tandang Siloy at nanatili ito sa entradang pinto. Isang tanong, isang sagot, tanda. Bakit mo dinamay ang asawa kong walang kalaban-laban? Galit na tanong dito ni Lando. Nabalitaan ko nga ang pagkamatay ng asawa mo, Lando. Ngunit pakiwari ko'y ako ang inyong pinagbibintangan. Tugon dito ng matanda. Nanindigan si Lando dahil may nakakita sa matanda na nagpunta sa kanyang bahay sa lugar ni Rodora. At bakit ko naman pag-aaksaya ng panahon ang isang ordinaryong tao? Matagal ko nang alam ang lahi nyo, pero hindi ako umaksyon dahil lumalaban ako ng patas. Wika pa dito ng matanda. Subalit nabulaga na si Lando ng kanyang galit. Kaya naman agad itong nagpakawala ng sandamakmak na mga insekto, ngunit sa pagpasok ng mga ito sa bakuran ng matanda ay agad naging abo ang mga umaataking insekto. Sa ilang ulit na pag-atake ni Lando ay wala na itong epekto sa matanda, ni hindi kayang pasukin ng kapangyarihan ang bahay ng albularyo. Kung nais mo talaga ng laban, dun tayo sa lugar na malayo sa ating mga teritoryo. Wika naman dito ni Siloy. Nagharap ang dalawa sa isang bakanteng kapatagan. Ngunit kahit anong gawin ni Lando ay hindi man lang siya nakatama sa matanda. Hanggang sa gumanti na ito ng atake na naging dahilan sa ilang beses na pagbagsak ni Lando sa lupa. Bakit ako gagamit ng lubid para pumaslang ng ordinaryong tao? Kung ikaw nga, hirap nang makaganti sa akin, ang asawa mong pa kaya? Wika naman dito ni Siloy. Nalito na si Lando kung sino ba talaga ang pumatay kay Rodora. Ngunit may nakakita sa matanda na nagpunta ito sa bahay. Papaano ito maipapaliwanag? Itinanggi naman ni Siloy na hindi siya kailanman nagpunta sa bahay ni Lando. Ni hindi niya nga alam kung saan ito nakatira. Sa patuloy na labanan ay wala namang napapala itong si Lando, kundi ang hingalin at mapagod lamang. Kaya naman umatras na lamang siya at bumalik sa kanilang bahay. Iritable ang mukha ni Lando nang makasalubong ang kanyang ama sa bakuran. Tinanong niya ito kung saan nanggaling. Tumugon naman ito na nakipaglaban siya kay tandang Siloy. Ang pinagtataka lang ni Lando ay kung bakit hindi man lang gumanti ang albularyo. Kung nais nitong ubusin sila, ay dapat pinaslang na siya nito. Ramdam ni Lando na walang interes ang matandang albularyo na labanan siya. Panay usisa pa rin ang kanyang ama tungkol sa harapan nila ni Lando at ng matandang iyon, ngunit wala nang maisagot pa ang kanyang anak. Animoy may hinahanap na impormasyon itong si Vicente. Inisip na lamang ni Lando na nag-aalala ang kanyang ama. Habang nasa kanyang silid ay iniisip ni Lando kung papaano kaya niya matatalo ang matandang albularyo. Pero ang mas nagpagulo sa kanyang utak ay wala talagang bahid ng masamang pakay ang albularyo sa kanilang pamilya. Baka nagkamali lang sila ng hinala. Sa dami ba naman ng kanilang inagrabyado at inagawan ng ari-arian, baka may isa sa mga ito ang nagbabalak ng paghihigante. Nagpaalam muna si Lando na babalik sa kanyang bahay upang tingnan ang mga pananim at para na rin mag-imbestiga pa sa pagkamatay ng kanyang asawa.
Anak, ano pa ba ang iimbestigahan mo? Malinaw na si Siloy ang may gawa nito. Sino pa ba ang may balak na kalabanin tayo? Wika dito ng kanyang ama. Itay, alam kong may mali. Sa ginawa natin kay Siloy, dapat sumugod na siya dito. Ni hindi man lang niya ako nilabanan noong nagkaharap kami. Tugon naman dito ni Lando. Sa pagbalik ni Lando sa kanilang bahay ni Rodora, ay naabutan niya ang ama ng asawa na nakangiting ibinalita na maayos ang tubo ng mga pananim. Ngunit sa kabila ng ngiti ay batid ni Lando ang matinding kalungkutan na nararamdaman ng kanyang biyenan. Naglakad-lakad mag-isa itong si Lando sa kanyang lupain. Doon nanumbalik ang mga masasayang alaala nila ni Rodora. Napakabuti ng kanyang asawa at nakaramdam ng pagkakontento itong si Lando kasama si Rodora. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang binago ng kanyang asawa. Sa mga panahon kasi na nililigawan pa lang niya ito hanggang sa naging magkasintahan at ikinasal, ay ni minsan ay hindi na sumagi sa isip ni Lando ang mambarang. Napatingala naman si Lando sa kalangitan ng mga sandaling iyon. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa iyo. Sana tulungan mo ko na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Wika ni Lando sa unang beses ay humiling siya sa Panginoon. Napaluhod sa lupa at napaiyak na lamang si Lando. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan niya? Sa kanyang pagtayo ay nakita ni Lando ang isang puno kung saan sila madalas tumambay ni Rodora. Lumapit siya dito at inilapat ang mga kamay sa katawan ng puno habang umiiyak. Hanggang sa may napansin siyang isang hayop na nasa sanga ng puno. Ito ay ang hunyango. Nang tumalon ito sa dahon, ay nagpalit din agad ito ng kulay. Naanimoy isang dahon rin. Tila ba may gumuhit sa isipan ni Lando sa mga sandaling iyon. Habang nakatitig siya sa hunyango, ay may naalala siya. Ilang taon na ang nakalipas. Muntik nang mahuli ang kanyang ama ng mga kamag-anak na biniktima nito. Subalit lakas loob na sinabi ng kanilang ama na mabuti na lamang daw dahil may kakayahan siyang linlangin ang mga mata ng ordinaryong tao upang hindi siya nito makilala. Nagpanggap si Vicente na ibang tao at sa sandaling iyon ay ginawa niya ang sarili na isang bata sa paningin ng mga taong humahabol sa kanya. Nanumbalik din sa kanyang alaala ang matinding pagtutol ng kanyang pamilya sa pagpapakasal niya kay Rodora dahil nga sa may lahi itong albularyo. Gayunpaman, pilit pa rin niyang itinatanggi sa kanyang sarili na hindi iyon magagawa ng sarili niyang ama. Pagsapit ng gabi sa kanyang kwarto, ayaw man niyang gawin ang bagay na ito pero nais lamang niyang makasiguro. Nagsagawa ito ng ritual. Inutusan niya ang isa sa mga alaga niyang insekto na magpunta sa bahay ng kanyang ama at alamin ang mga pangyayari doon. Ang pag-utos ng insekto ay isa lamang ito sa mga kakayahan ng mga mambabarang at nagsisilbi nila itong tenga at mata sa mga minamanmanan. Sana mali ang iniisip ko dahil kung totoo man ito, kahit magulang pa kita ay hindi kita sasantuhin. Sambit ni Lando sa kanyang sarili. Samantala, sa bahay ni Vicente ay napag-usapan nilang mag-asawa ang pagdududa ni Lando sa kung sino talaga ang pumaslang sa kanyang asawa. Ikaw naman kasi, batang imahe pa ni Tandang Siloy ang ginaya mo. Marami namang iba dyan yung hindi albularyo.
Naiinis na wika dito ni Agustina. Naisip ko kasi na kung pagtutulungan natin ang matanda ay mawawala na ang problema natin sa kanya at pati na rin sa posibleng banta ni Rodora sa mga buhay natin. Tugon dito ni Vicente. Habang ang magkapatid na Ador at Baloy ay nag-iinuman sa kanilang bakuran noong gabing yon. Hindi maiwasan ni Baloy na tanungin ng kapatid na kung ano ba talaga ang nangyari ng mapaslang si Rodora. Ngumisi naman itong si Ador at ipinagmalaki ang taglay ng kanilang ama. Ayon kay Ador, silang dalawa ng kanilang ama ang nagpunta sa bahay ni Lando. Ngunit nasa paligid lamang siya. Nakaabang kung may ibang taong pupunta ng bahay o di kaya ay baka biglang umuwi itong si Lando. Habang ang amang si Vicente ay pumasok na sa bahay. Dahil sa may iilang kapitbahay ay nagpanggap na ibang tao si Vicente at iyon nga ay si Tandang Siloy. Pumasok ito sa bakuran at nakita niyang nagsisiga itong si Rodora ng mga tuyong dahon. Nagbigay galang naman si Vicente at nagpakilala siyang si Siloy na kaibigan ng kanyang asawang si Lando. Pinatuloy naman ni Rodora sa loob ng bahay ang matanda dahil sa kadahilanang nakisuyo si Lando sa kanya na kumuha ng damit dahil nadumihan ito habang nasa palayan. O sige Mang Siloy, kukuha lang ako sa taas ng damit. Uminom ka muna ng kape. Tugon dito ni Rodora. Sinundan ni Vicente si Rodora sa itaas ng kanilang bahay. Marahan itong pumasok habang nakatalikod ang babaeng buntis habang naghahanap ng damit ng asawa sa kanilang aparador. Nang makakuha na ng damit si Rodora at sa paglingon nito ay isang malakas na sapak sa tiyan ang natanggap niya. Sa tindi ng sakit ay hindi ito nakapagsalita. Napaluhod na ito sa may lupa sa tindi ng kanyang nararamdaman. Ininda niya ang sakit habang kinuha ni Vicente ang lubid at itinali ito sa leeg ni Rodora. Dito niya ito sinakal. Mas lalong hindi na nakasigaw pa ang babae dahil sa kanyang pagkakasakal. Nagpupumiglas ito ngunit ano ba naman ang magagawa ng kanyang lakas laban sa isang lalaking mamamatay tao. Sa ilang minuto lang ay nawalan na ng buhay ang asawa ni Lando. Binuhat naman ito ni Vicente at isinabit sa bintana ng kwarto at iniwan na lamang doon. Matapos mailahad ni Ador ang lahat sa kapatid ay nagtawanan pa ang mga ito. Ayon pa kay Ador, hindi isusugal ng kanilang ama sa kahit sino man na may lahing kanan na magiging bahagi ng kanilang pamilya. Kaya naman, binalaan niya itong si Baloy na piliing mabuti ang babaeng pakakasalan kung ayaw niyang matulad sa kanilang kuya Lando. Binugaw ni Baloy ang isang bangaw na nasa mesa. Dahil wala naman silang alam sa karunungang itim, ay inakala niya na isang ordinaryong bangaw lamang iyon. Lingid sa kanyang kaalaman, ang bangaw na iyon ay sugo ni Lando. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na sa piling ni Lando ang kanyang alaga. At dito nga natuklasan ni Lando ang karumal-dumal na ginawa ng kanyang mismong ama. Tila ba sasabog sa galit at sama ng loob itong si Lando. Para itong toro na nais nang kumawala sa hawla. Lumabas siya ng bahay at doon sa gitna ng kanyang palayan ay ibinuhos ni Lando ang sama ng loob. Nagwala ang mambabarang at pinagdiskitahan ang kanyang mga tanim. Hindi niya lubos akalain na ang mismong ama niya ang kumitil sa buhay ng kanyang mag-ina. Kinabukasan ay sinadya niya ang bahay ni Tandang Siloy. Ibang Lando ang humarap sa matanda. Punong-puno ng kalungkutan ang mga mata nito. Sa kanilang pagharap
ay lumuhod ang mambabarang sa harapan ng albularyo. Humingi ito ng tawad at umiiyak. Laking pagtataka naman ng matanda kung bakit ginawa iyon ni Lando. Alam kong may ibang dahilan ang sadya mo sa akin, kaya sabihin mo na. Wika ng matanda habang inalalayan na tumayo itong si Lando. Ramdam ng matanda na walang panganib sa kanya itong si Lando, kaya tinanggal nito ang poder upang makapasok ang lalaki sa loob ng kanyang bahay. Doon inilahad ni Lando ang lahat-lahat. Napailing at nahabag ang matanda sa sinapit ng balo. Anong plano mo ngayon, Lando? Tanong dito ni Tandang Siloy. Nais nitong pagbayarin ang sariling ama sa ginawa nito sa kanyang mag-ina. At nakahanda siya na iwaksi ang lahat ng karunungang itim at yakapin ang karunungan ng kanan. Subalit, pinaalalahanan siya ng albularyo na hindi magiging madali ang lahat, lalo pat pamilya niya mismo ang kanyang kakalabanin. At hindi rin imposible na magiging madali dahil kailangan niya munang linisin ang kanyang kaluluwa at posibleng aabutin pa ng ilang taon o di kaya dekada kung nais nito na maging isang albularyo. Pero hindi mo naman kailangan na maging albularyo. Kung nais mong gumawa ng mabuti, may tinatawag na puting mambabarang at may iilan na umiiral dito sa mundo. Wika naman dito ni Tandang Siloy. Nagpaalam muna si Lando at babalik na lamang kung ano ang kanyang desisyon at maging albularyo o puting mambabarang. Magdamag na pinag-isipan ni Lando kung aanib ba siya sa kanan at kakalabanin ang kanyang sariling pamilya. Hanggang sa naisipan niyang komprontahin ang mga magulang at magdedepende sa kilos ng mga ito ang kanyang magiging sagot. Kinaumagahan ay nagtungo si Lando sa kanyang pamilya. Dumating ito sa pamamahay habang nag-aagahan ang mga ito. Tatayo na sana ang kanyang ina upang kumuha ng pinggan para kay Lando. Subalit, pinigilan ito ni Lando. Batid ng kanyang ama na hindi maganda ang pakikitungo ni Lando sa kanila. Kaya tumayo na ito at tinanong si Lando kung ano ang problema. Bakit mo pinaslang ang mag-ina ko, tay? Diretsong tanong dito ni Lando. Tila nabilaukan si Vicente sa tanong ng kanyang anak. Ano bang pinagsasabi mo, Lando? Galit na tanong dito ng kanyang ina. Inilabas ni Lando ang alagang bangaw at pinadapo sa kanyang ama. At nalaman ng ama ang impormasyong hawak ng bangaw. Lumakad ng mabagal si Vicente at maangas na humarap kay Lando. At ano ngayon ang balak mo sa katotohanang natuklasan mo, Lando? Sambit dito ng kanyang ama. Napakasama mo, tay. Sarili mong apo, pinaslang mo. Galit na tugon dito ni Lando. Sa sinabi ni Lando, ay napatayo na rin ang mga kapatid nito at masama ang tingin sa kanya. Pinaliwanag ng kanyang ama na para lang daw sa kaligtasan ng kanilang pamilya ang kanyang ginawa. Ayaw nitong makompromiso ang bawat miyembro ng pamilya. Pinatitigil na rin niya itong si Lando na magkaroon pa ng kaugnayan sa pamilya ni Rodora. At kapag nagpatuloy pa rin ito, ay hindi magdadalawang isip ang kanyang ama na paslangin din ang pamilya ng kanyang asawa. Dito tiningnan ni Lando ang bawat isa at batid nito na desidido sila na suportahan ang padre de pamilya. Hindi naman umimik itong si Lando. Tumalikod ito at lumabas na ng bahay. Subalit naramdaman ito ang isang insekto na pinasunod ng kanyang ama. Mabilis itong hinuli ni Lando at ibinato sa dingding ng bahay.
Nagtagpo ang tingin ng mag-ama na puno ng galit sa isa't isa. Nang mga sandaling iyon ay buo na ang pasya ni Lando na umanib sa albularyo. Nang masiguro niya na wala nang nakasunod na insekto ay tumungo na ito sa bahay ni Tandang Siloy at doon niya inilahad ang kanyang pasya. Lubos kong ikinagagalak ang desisyon mo, Lando. Hindi pa huli ang lahat. Palagi mong pakatatandaan na kahit ang pinakamasamang nilalang sa mundo ay kayang patawari ng ating may likha. Wika dito ng matanda. Pagsapit naman ng hapon ay isinama ni Tandang Siloy si Lando sa bundok. Tumuloy sila sa isang bahay kung saan iyon ang tagpuan ng mga albularyo. Nakatayo ang nasa 5 albularyo sa bakuran at lahat ito ay nakangiti nang makita si Lando. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng kanyang kasamaan ay malugod siyang tinanggap ng mga tao sa loob ng mahabang panahong itinuring niya na mga mortal na kaaway. Sa kanilang pagpupulong ay ramdam ni Lando ang kapayapaan at walang bahid na pagdududang pagtanggap ng mga albularyo sa kanya. Habang naglalakad na sila, pabalik ay muling tinanong ni Tandang Siloy kung buo na ba talaga ang loob ni Lando na labanan ang kanyang sariling pamilya. Tumingin lang naman si Lando. Kahit papaano ay dugot laman pa rin niya ang mga iyon. Naintindihan naman ito ni Tandang Siloy. Kaya naman tinapik na lamang siya nito sa kanyang balikat. Sa pagbalik ni Lando sa kanyang bahay ay tahimik na ito. Malamang tulog na ang pamilya ni Rodora. Papasok na sana ng bakuran itong si Lando nang may sumambit ng kanyang pangalan. Sa paglingon niya ay nakita niya itong si Leo, ang nakababatang kapatid ni Rodora. Umiiyak ito at agad niya namang nilapitan at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa labas ng ganitong oras. Patuloy pa rin sa pag-iyak itong si Leo at itinuro ang bahay. Biglang kinabahan si Lando at agad na pasugod sa loob ng bahay. Sa pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin ang nakabulagtang katawan ng mga magulang ni Leo at wala ng buhay. Matinding panlulumo ang naramdaman ni Lando at nang tanongin ito si Leo ay sumagot ang binatilyo na ang may gawa daw nito ay ang mga kapatid ni Lando. Pinagpapaslang ni Ador at Baloy ang kawawang mga biyenan ni Lando. Ayon pa kay Leo, natagalan daw siya sa pag-uwi at sa pagdating niya ay nakita niya sina Ador at Baloy na pinagsisira ang mga gamit sa bahay. Kaya naman nagkubli si Leo at nakita niya ang karumal-dumal na ginawa ng mga ito sa kanyang mga magulang. Tiniis na lamang niya ang mga nakita dahil wala naman siyang kalaban-laban sa dalawa. At dahil sa nangyari ay tuluyan ang nawala ang paggalang niya sa kanyang sariling pamilya. Ito na ang hudyat sa digmaan sa pagitan niya at sa sariling pamilya. Walang hanggang kasamaan ang nais putulin ni Lando. Agad ipinatawag ni Lando ang kanyang mga tauhan upang ilagay sa ayos ang dalawang bangkay. Nagkumpulan ang mga tao sa bahay ni Lando at awang-awa ito dito. Kamamatay lang ng asawa at heto na naman ang sumunod na nangyari. Ibinilin ni Lando ang pamamahala sa burol sa kanyang katiwala. Hindi pa man sumisikat ang araw ay dumating na si Lando sa bahay ng matandang albularyo. Napayakap na lamang siya sa matanda habang inilalahad ang lahat ng nangyari. Sukdulan na talaga ang kasamaan ng pamilya mo, Lando. Galit na sambit dito ni Tandang Siloy. Lumabas naman ang matanda
At doon sa bakod, ikinumpas niya ang mga kamay bilang pagtawag sa kanyang mga kaalyadong albularyo. Lando, tatapusin na natin ang kahibangan ng pamilya mo sa araw na ito. Sambit dito ng albularyo. Hindi ko na sila tinuturing na pamilya, Tandang Siloy. Mga hayop sila. Bulalas naman dito ni Lando. Samantala, inasahan na ni Vicente at ng iba pa ang pagsugod ni Lando. Nagsipaghanda na ang mga ito. Aminado naman si Vicente na hindi rin matatawaran ang kakayahan ni Lando pagdating sa barang. Mambabarang laban sa mambabarang at mangkukulam ang mangyayari sa araw na ito. Bago magtanghali ay natanaw na nila ang paparating na si Lando. Tumayo ito sa labas ng bakod at nanlilisik ang mga mata sa galit. Mula sa likod ng bahay ay lumabas ang dalawang magkapatid na may hawak na mahahabang itak. At sa entradang pinto ay lumabas na rin ang mga magulang nito. Mas pinili mo pa ang pamilya ng asawa mo, Lando. Kaya humanda ka sa wail na anak. Sambulat naman dito ni Vicente. Demonyo kayo. Kahit ako ay tinalo nyo. Sambit naman dito ni Lando. Inilabas ng mag-ama ang mga mapanirang insekto at nagtagisan ito ng kanilang kakayahan. Pantay ang laban sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi naman nakaligtas si Lando sa pag-atake ng kanyang ina. Animoy bumaliktad ang sikmura ni Lando sa tindi ng kirot na ginagawa ng kanyang ina. Hindi niya naman ito magantihan dahil hinaharang ng kanyang ama ang mga pinapakawalan nitong mga insekto. Nang bumagsak na si Lando, ay sumugod naman sina Ador at Baloy. Walang pagdadalawang isip na tatagain na nila si Lando nang biglang tumilapon ang dalawa pabalik sa kanilang bahay. Namilipit sa sakit ng katawan dahil tumama sila sa dingding ng bahay. Tumambad kay Vicente at Agustina si Tandang Siloy. Sinubukan ni Vicente na atakihin ang matanda gamit ang mga alakdan. Sa pag-usal ng matanda ay nagliyab ang mga ito. Nakaramdam na ng takot si Vicente dahil alam niya kung gaano kalakas ang albularyo. Ginamit na rin ni Agustina ang pinakamalakas niyang mahika. Binalik nito na ikinulong ang kaluluwa ni Siloy ngunit sinalaglang ito ng isa pang albularyo. Agad namang pumanhik ng kwarto si Agustina at nagsagawa ito ng ritual. Mabilis itong pumagitna sa nakahandang mga itim na kandila. Kinandado niya ang imahe ng ulo ng kambing na may mahabang sungay at kinuha ang manika na gawa sa ugat ng balete. Nakadilat ang mga mata nito at nakangisi na tila nababaliw na, habang si Vicente ay patuloy sa pakikipaglaban sa mga albularyo. Dama na nito ang paghihirap dahil 6 na albularyo na ang kaharap niya. Samantala sina Ador at Baloy ay tatakas na sana ngunit hinarap sila ni Lando. Sa pagbukas ng mga kamay ay may 2 salagubang na pinakawalan itong si Lando. Sinubukan pa nila itong tagain, ngunit sa bawat pagtama ng kanilang itak ay nagiging doble lamang ang mga insekto. Sa utos ni Lando ay pinasok ng mga insekto ang bibig ng kanyang mga kapatid. Patawarin niyo ko, mga kapatid ko, pero panahon na upang tapusin ang inyong kasamaan. Sambit pa dito ni Lando. Bumagsak sa lupa ang dalawa at nangingisay ito habang hawak-hawak ang leeg at pinipilit na ilabas ang insektong nakapasok na sa kanilang sistema.
Napaluha na lamang si Lando hanggang sa natuyot na ang mga ito at nanigas na tila mga bato. Hindi pa rin niya maiwasang maawa sa mga kapatid ngunit kailangan niya itong gawin. Sa kabilang bahagi, napapasigaw na si Vicente dahil pinahihirapan na siya ng mga albularyo. Samantala, lumabas na ang diablong tinawag ni Agustina. Dito humalakhak pa ang mangkukulam at inutusan ang diablo na tapusin ang mga albularyo. Sa paglabas ng diablo sa bahay, ay napaatras naman ang mga albularyo. Napangisi naman itong si Vicente, ngunit laking gulat niya dahil hinawakan siya ng diablo at hinigop ang kaluluwa nito. Nagpupumiglas man ngunit walang nagawa si Vicente, kundi nalamon na lamang ito ng diablo. Palihim naman na pumasok si Lando sa silid ng kanyang ina at nakita niya itong patuloy sa paghalakak. Aatakihin na sana niya ito, ngunit laking gulat niya nang lumingon sa kanya ang kanyang ina na ang itsura ay isang demonyo. Hinawakan siya nito at ibinalibag sa bintana. Nabaling naman ang atensyon ng diablo kay Lando. Lumapit ito at akmang lalamunin din si Lando. Mabilis naman na nag-usal itong si Tandang Siloy at napigilan ang diablo. Nakipaglaban na ang mga albularyo sa diablong pinakawalan ni Agustina. Hindi iyon naging madali. Habang muling bumangon si Lando at pinulot ang itak ni Baloy na nasa lupa. Patuloy sa pagkumpas ng kamay si Agustina nang biglang itinarak ni Lando ang itak sa likod ng kanyang ina at tumagos ito sa dibdib. Napaluha na lamang si Lando sa nagawa nito sa kanyang sariling ina. Lumingon ang mangkukulam at unti-unting bumalik sa dati ang itsura. Bumakas ang malungkot na itsura ni Agustina. "Patawarin mo ko, Nay. Hindi ko ginustong lahat ng ito," wika ni Lando habang umiiyak. Habang kinandong ni Lando ang naghihingalong ina, ay hinaplos ni Agustina ang mukha ng kanyang anak. "Salamat, anak. Pinalaya mo ko. Walang kapatawaran ang mga nagawa kong kasalanan at tanging kamatayan lamang ang paraan upang matigil ito." Mahinang sambit ng kanyang ina. Dito na bumuhos ang luha ni Lando at napayakap na lamang ito sa kanyang ina. Ngunit may nabulong pa si Agustina bago ito lagutan ng hininga. "Wasakin mo ang imahe ng diablo. Patawad, anak." Huling kataga ng kanyang ina. Dito dinampot ni Lando ang imahe at buong lakas itong winasak. Nang nabiyak ito, ay umangil ng malakas ang diablo at naging pagkakataon ito ng mga albularyo upang tuluyang wakasan ang diablo at ibalik sa impyerno. Sa mismong araw na iyon ay naubos ang pamilya ni Lando. Napalahod na lamang ito sa lupa at bumuhos ang luha. Nagtapos na ang pag-iral ng kasamaan ng pamilya ng mambabarang. Napakasakit pero ito ang nararapat. Kahit papaano ay umasa pa si Lando na magbabago pa ang mga ito. Ngunit madami na ang nadamay at ayaw niya nang muli pang makapambiktima ang sariling kadugo. Sa huling hantungan ng mga magulang ni Rodora ay labis-labis ang paghingi ng tawad ni Lando. Kung di dahil sa kanya ay buhay pa sana silang lahat. Nangako rin si Lando na sa puntod ng mga ito naaalagaan at ituturing na sariling kapatid ang naulilang si Leo. Bilang bahagi ng pagbabago ni Lando ay ibinalik niya ang lahat ng mga ari-arian sa tunay na nagmamay-ari ng mga ito. Buong loob na tinanggap ni Lando ang galit ng mga kamag-anak na kanilang inagawan ng yaman at pinaslang.
Namuhay ng simple at mabuti si Lando kasama itong si Leo. Nagsikap itong mabigyan ng maganda at maayos na buhay ang kapatid ni Rodora. Hindi man siya naging albularyo, pero naging kasangga naman siya ng mga kaibigang albularyo laban sa mga masasamang nilalang. Karunungang itim para sa kabutihan. Naging puting mambabarang na si Lando. Lumipas na ang panahon at nakapagtapos na rin sa pag-aaral itong si Leo. Dahil sa pagsisikap ni Lando, inaya siya nito na doon na sila manirahan sa syudad. Ngunit pinili ni Lando na maiwan sa lugar dahil patuloy pa rin na sinasariwa ni Lando ang mga alaala niya kay Rodora, na ang katangi-tanging tao na nagparanas sa kanya ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Taliwas ito sa naranasan niya sa mismong pamilya na purong kasamaan at krimen lamang ang alam. Sa pag-alis ni Leo ay naiwang mag-isa si Lando sa bahay ng dating biyenan. Umakyat siya ng bundok at piniling manirahan sa pugad ng mga albularyo. Siya na ang naging tagapangalaga ng bahay tagpuan ng mga albularyo. Sa kabila ng kanyang karunungan sa kaliwa, ay buo ang tiwala ng mga taong may karunungan sa kanan sa kanya. Paminsan-minsan ay nagpupunta siya sa dating bahay nila ni Rodora at naging kontento na lamang ito na pagmasdan ang bagong pamilyang naninirahan dito. Sa ilang beses niyang pabalik-balik doon, ay isang araw habang nakaupo siya sa di kalayuan. Nakatanaw lang sa dating bahay ay may nasipat siyang babae na nakatayo sa punong tagpuan nila ni Rodora. Napatayo naman si Lando dahil ang babaeng nakita niya ay si Rodora mismo. Nakangiti na ito sa kanya. Napaluhod naman si Lando at napaluha dahil alam niya na naging payapa na ang kaluluwa ng kanyang asawa. Ang kwento ni Lando ay nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakamasamang nilalang ay maaring magbago. At isa na naman itong patunay sa pag-iral ng mga puting mambabarang. Nakakalungkot lang isipin na upang makamit ang tuluyang pagbabago ay may mga buhay pang nawala. At ang paggawa ng kasamaan ay may laging katapat na kaparusahan. Kung ikaw ay walang pagbabago ay mararanasan mo din ang sinapit ng iyong mga nagawan ng kasalanan. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwento ni Lando. Maraming salamat.